Kaibigan, welcome back. Halika, ipapakita ko sa inyo ang isang mukha ng winter dito sa Canada, kung saan kakaibang diskarte, kakaibang pag-tackle or pagsalubong or pag-deal nitong panahon, itong temperature or klima na to dito sa Canada. Hindi snow ito. Halika kayo. Nakikita nyo dito matingkad ay nag-uulan. Nagulan mga kaibigan. Ito yung mga nagyayelo na focus ko Yun yung mga nagyayelo na ulan. Pagpatak niya dahil malamig ang ground at ang temperatura naman ay nasa above freezing, nasa +1, +2. At pag humangin, bababa naman ng -1. Naglalaro siya. Ito nangyayari, minsan basa, pero minsan matigas, yelo. Karamihan niya maging yelo. Eventually mamaya ang gabi papalo ng -4 hanggang -10. Yung hangin talaga mag-freeze up to. At kung hindi niyo ito madidil, ingat kayo sa pagbaba dahil may mga nakikita kayong video sa YouTube. I'm sure nakita niyo na yon. Paglabas ng front door, ayan, pag apak sa hagdanan ay tailbone ang bumagsak sa kanila. Pagbagsak nila tailbone, yung puwet nila or likod, gulugod ang tumatama, lalo pat dito sa dulo ng steps. Delikado yon kaibigan. Ang daliri ko ay madumi, napagpasensyahan nyo na dahil ginagamit ko ay kamay ko, hindi na ako naggamit ng gloves. Halika, ipapaliwanag ko sa inyo yung sinasabi ko. Nakikinig nyo ba yung ingay na yon? Naglagay na ako, hindi na ako nakapaghintay, naglagay na ako ng buhangin. Ano man ang mauna, buhangin or ice melter, okay lang yon. Inuna ko yung ice melter para sigurado sa paglalakad ko medyo natunaw-tunaw na siya. Although aking bota na Helly Hansen ay merong anti-grip ito. Let's see kung may papakita ko sa inyo. Meron siyang may isang uri ng bota to na ginagrab niya yung nagagrab siya sa yelo, kaya hindi ako nadudulas. Pinakita ninyo itong ating Impala. Hindi ko alam nakikita ninyo. Malabo yung mata ko pero nagyayelo na siya. At kung hahayaan nyo to ay kakapal to kung talagang patuloy ang pagulan. Ang iba nga nito, pag may remote starter kayo, pinitin nyo yung loob. Pagpasok ninyo, pwede nyo i-roll down yung bintana at hindi babagsak ang, alam nyo yun, i-roll down na yung salamin. Sa kanila susuntukin, nakala nyo nabasag yung salamin pero buong yelo lang talaga yun na naiwan nung bumaba yung bintana nila. Nagagawa nyo yun kung mainit na ang paligid, ang kabuuan ng cabin or kotse. Papakita ko sa inyo madali ay ito nga, itong ano man ang teka papaliwanag ko sa inyo at papasok na rin ako at natatakam ako sa mga kakanin, pagkain sa Crete. Makikita nyo sa Home Depot o sa mga big box stores, ano man ang gulo, ito ang aking brand na kinukuha, na ito ay nakalagay naman dito traction, mababasa ninyo. Ito maganda. Papakita ko sa inyo ang uri ng buhangin niya. Come on, focus. May pagkapino siya at konti lang yung malaking pebbles. Ngayon kaibigan, may mas maganda pa rito kung talagang gusto niyo yung traction. Yun yung marami siyang pebbles na katulad nito. Yan, ganyan. Pero kaibigan, hindi ko kinukuha yon dahil meron akong snowblower. Dahil kung kinalat ko yon at may times na mag snowblow ako dito, kung yun ang gagawin ko, mapipick up niya yung ganung mga kalaking pebbles at maring tumama yun sa mga bintana o sa mga tao, di ba? O sa malaking bintana natin sa bahay o sa mga properties, ano man na hindi maganda yon. Kaya itong kinukuha ko. Kaya kung may snowblower kayo, lalo pat
yung one stage o first stage snowblower, kaibigan, ito ang kunin ninyo, traction. Kung hindi man, kung hindi kayo nag-snowblower, o wala naglilinis sa inyo na may snowblower, kunin nyo ay yung mas medyo maraming pebbles dahil magbibigay sa inyo ng traction. Pero to perfecto pa rin to sa akin, kaya wala na ako, kaibigan, na ito yung ice melter. Teka, meron ako nakita dito. Max ko nga to. There you go. Ito yung aking kinukuha. Alam niyo, ilang taon na to eh. Kumuha kami ng siguro isang dosen ito, mahigit isang dosena. Hindi ko na matandaan. Yard works. Napakaganda nito. Maganda to sa hindi to konti lang ang hindi ito masama sa talagang semento. Ito yung maganda sa mga, kung gusto nyo, ayaw nyo mabakbak yung mga semento nyo, itong kunin nyo, mga ice melter. Mataas sa magnesium ang kunin niyo, kaya maganda. Pwede rin at easy rin yun sa mga kung may alaga kayong hayop. Ngayon, paano ko ba ito gagawin? Well, itong pakita ko sa inyo. Dasya na kayo hala, impromptu na naman ako. Tasarakul muna to. Nakita nyo, may dala akong timba. Ang ginagawa ko, ako dito, huwag nyong gagawin to, kaibigan, ha. Alam nyo, sasabi ko, do as I say. Huwag nyong gagawin ang ginagawa ko, yung sinasabi ko lang. Okay? Ito, lalo na sa edge, lagay nyo lang. Okay? Nalagyan ko na to. Hindi nyo man makita, nandun na yan, liquid na yan na nagtutunaw. At just para kayo nagbo-bowling lang. Kinig nyo yun? Yung tunog din na parang glass, yun yung yellow. Pero dahan-dahan yung matutunaw. Once na magawa nyo na yon sa paligid ng bahay, lalo pa kung saan kayo naglalakad o yung mga mahal nyo sa buhay, kukuha tayo nitong scoop. Okay? At lalagyan nyo yung yan, ganyan. Meron na ito, ayoko ng damihan. Yan, kaibigan, once na matuyo, once na tutunawin ng ice melter yung mga yellow, at isipin nyo, okay, maglalagay uli ako. No, hindi na. Dahil naandyan ang mga buhangin na magpoprotekta sa inyo para hindi kayo madulas. At kaibigan, hanggang ano na yan, hanggang spring na yan. Kaya yung nakagandahan ng buhangin, nakakatipid ako sa buhangin. Alright? Ano man ang uri ng inyong pagtatapon, i-make sure na na-cover ninyo kung saan dumadaan. Ito medyo pitch down to, naka-sloping down to eh. Kaya dito ko dinadalasan ang paglalagay. Nalagyan ko na siya. Okay? Isipin ninyo yung yung paglalakad ng mga pamilya ninyo, kung saan yung pathway, doon nyo lalagyan ng karamihan. Kita ninyo yan? Yung brown na yan? Buhangin yan. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Alright? At ito naman yung sakyan ni mother-in-law. Alright? At alam ko na umakit siya dito, nag-stay siya, kaya may buhangin yan. May traction yan, kaibigan, napakaganda. At hanggang dito. Alright? At ano nyo lang, lagyan nyo lang. Kung saan nyo, alam nyo na doon sila madalas tumindig, maglakad. Diba? At yung natitira ay itapon nyo lang ng ganyan. Hindi ko na imumuesta sa inyo, you get the idea. Diba? Okay, kaibigan, hanggang dito na lang. At yung kamay ko ay matigas ako sa winter. Pero pagdating ng may kasamang tubig at hangin, yun talaga ang killer. Hindi yung mismong yelo. Kung hawakan nyo lang yan sa kalalamig. Kaya kailangan kong pumunta sa supplier ko. Okay? Ay nga pala, kung gusto nyo makatipid, may mga supplier na bibili kayo nito. Siguro $1,000. Makakaroon kayo ng mga ilang bags. Alright? Nasa paleta yon. Makakatipid kayo ron, pero wala naman kayo siguro na paggagamitan na madalas. Pero talagang gusto nyo makatipid, yun ang ways. At or may contactin nyo yung mga tao na gumagawa ng snow removal, pwede kayong ma-refer sa kanilang mga contacts. Madali lang talagang gusto nyo makatipid, pero sa mga simple lang na isa, dalawang bag, okay na sa kanila yon. Sa amin, marami akong gumamit eh. Yun lang. Buhangin at ice melter. May option din kayo, yung murang salt. Mura yon, 3 times cheaper. Pero sa asphalt ko lang yung may re-recommenda. Kung sa mga natural stone, lalo na dito, o sa semento, kakainin niya yun eh. Pero
Kung sa asfalto, yung cheaper na yun nakikita nyo sa gasolinahan, 3 bucks, 4 bucks a bag. Pwede yun dito kasi asfalto to. Alright? Ibigan, dito ko natatapusin ang aking ito yung lente, ang aking maikling video, at sana lagi kayong maayos, warm ang pakiramdam. At ito yung video to, particular ang target ko nito ay para sa mga Pilipino na wala pang hindi pa nakarating dito sa bansang may tunay na winter sa Canada at sa US. Sana ilagay ito sa i-bookmark nito dahil makakatulong ito. At sa pagdating ng panahon na nandito na kayo, ay sana may pasa nyo itong konting informasyon na ito dahil malaking tulong lalo na sa pagtitipid at yung proper na pagme-maintain ng kapaligiran ninyo, pag-deal ng mga yelo, at marami pa akong ibibigay na video tungkol doon, gagawin video, kaya subaybayan niyo kung ito yung nais ninyo at gusto nyo pang magkaroon pa ng informasyon tungkol dito sa ating panahon dito, sa aming panahon dito sa Canada kung saan may tunay na winter. Hanggang sa muli, padayon. Tatunaw agad. Ice melter yung kamay ko eh.